Kuya, maawa ka po. Bigyan mo naman ako ng makakain. Umalis ka. Kuya, maawa ka naman. Bigyan mo lang ako ng pagkain. Matagal na akong hindi kumakain. Ngayon, Wala akong pakialam sa problema mo. Tumabi ka. hoy. Hindi ba't ito ang dati kong kaklase sa high school? Paano ka napunta sa pagiging pulubi? Tianbin, teka, ikaw nga ba talaga yan? Paano ka? Napunta sa ganitong kalagayan? Zen yan siya, yang Dianfeng. Kaya, kayo nga talaga. Mahal, magkakilala kayo. Hindi lang basta magkakilala. Mas magaling pa siya. Sayo sa kama, hindi tulad mo. 3 minuto lang sayo. Hoy, huwag mo naman akong ganyanin. Siya ang ex-boyfriend ko noong college. Pagkatapos ng graduation, nagnegosyo ako at iniwan ko siya. Hindi ko inakala na mapupunta siya sa kalye. Bahala na. Umalis na tayo. Kung malalaman ng mga tao na ako, isang construction foreman, ay may dating kaklasing walang tirahan, nakakahiya talaga. Huwag muna kayong umalis. Pakuhaan ko muna ng litrato. Pakiusap, bigyan mo naman ako ng pagkain. Kahit aso ka pa, hindi kita pakakainin. Hoy, maganda, 20 piso, ano ba nang magagawa mo dyan? Ni isang basket ng tinapay, hindi mo mabibili. Ang bait-bait at ganda-ganda mo, pwede bang, bigyan mo ako ng 200? Ha? 200 piso. Bakit ang laki-laki ng kailangan mo? Ilang araw na, akong hindi kumakain. Miss, sige na, napakaganda mo, tulungan mo naman ako. CJ, Hoy, maganda. Sandali. Pear, ano na naman? Huwag mong sabihin kulang pa rin, yung 200 piso. Hindi. Sobra na yan, sobra na. May prinsipyo. Ako, hindi ko basta-basta. Tinatanggap ng libre ang kabaitan. Miss, heto ang steak mula sa Damitech, na nagkakahalaga ng 41,300 at $70, mga 2.3 milyong piso. Diretsyo mo na itong ma-encash sa Finance Department. Damitech, seking 41,300 at $70, mga 2.3 milyong piso. Nagbibiro ka ba, Pire? Hindi ako nagsisinungaling. Totoo itong steak. Ma-encash mo talaga. Pear, nagtrabaho ang kapatid kong babae sa Finance Department ng Damitech. Sabi niya sa akin, sa Damitech, ang chairman lang ang pwedeng maglabas ng ganyang tseke. Paano magkakaroon ng ganyan? Ang isang pulubi? Ikaw, ako. CJ. Kung hindi ka naniniwala, okay lang. Pero baka naman, may iba pa akong magagawa para mabayaran kita. Magbalik ng pabor. May iba pa? Ako. Hello, ma. Ano yon? Bukas ay malaking araw ng nanay mo. Dadalhin ng kapatid mo ang boyfriend niya para makilala ng pamilya. Ikaw, may boyfriend ka na ba? Dalhin mo na lang bukas para makilala ko. Hindi, ma. Ma. Hindi mo ba sinabing gusto mong magbayad? E di maging boyfriend mo ako. Ha? Boyfriend, yung tipong. Magkakasama sa kama at lahat. Hoy, Pear, huwag kang mag-akala ng kung ano. Gusto lang kitang upahan para maging pansamantalang boyfriend ko. Para sumama ka sa akin at harapin ang nanay ko. Yun pala ang dahilan. Akala ko nga umibig ka sa akin sa unang tingin. Kasi naman, ang nanay ko, sobrang pinpressure ako na magpakasal. Talagang iginiit niya na mag-uwi ako ng boyfriend. Ni hindi pa nga ako nakipag-date kahit kanino. Paano ako makakahanap ng para sa kanya? Medyo mukhang, simple ka man, pero maganda naman ang mga features mo. Ang damit, nagbibigay ng dating sa tao, alam mo. Kung gagawin lang kitang, mas presentable, sigurado akong maluloko natin ang nanay ko. Ako, you. Hoy, kung gusto mo, babayaran kita. Magkano kaya ang 70,000 isang araw? 70,000 isang araw. Seryoso ka? Deal. Deal na yan. Salamat, pere. Mabait ka rin pala. Maya-maya, dadalhin kita para maligo. Tapos bibilhan kita ng bagong damit. At bibili ng mga regalo sa daan. Tapos uwi na tayo. CJ, ikaw ang bahala. Ikaw na ang bahala sa akin. Handa ka na ba? Bilisan mo. Mahuhuli na tayo. Ikaw, bakit ka lumabas na walang suot? Seryoso. Hindi ko inasahang, yung lalaking nakita ko, sa kalye ay ganito kagwapo. Wow! Ganito kagwapo.
Well, dahil ganito ako kagwapo, maaari ba akong makahingi ng halik? Anong pinagsasabi mo? Nagpapanggap lang tayong mag-date. Sino nagsabing hindi pwedeng maging totoo ang peking pag-date? Hindi pwede, hindi talagang hindi. Ang taong gusto ko ay ang tagapangulo ng Damitech, isang napakatalino at batang tao. Tagapangulo ng Damitech. So gusto niya ako, ha? Nakapasok siya sa isa sa mga nangungunang universidad sa mundo noong 19. Nagsimula ng Dami Auto Group noong 22 at sa loob lang ng 3 taon, ipinampubliko na ang kumpanya. Dagdag pa, tinatawag na siyang kidyos ng kotsik ngayon. Siya talaga ang lalaki ng aking pangarap. Sobrang nahuhumaling siya sa akin. Ano kaya ang magiging reaksyon niya kung malalaman niya kung sino talaga ako? Lanan, kawili-wili. Binabalaan kita. Nagkukunwari lang tayong magkasintahan. Ginagawa lang natin to para lokohin ang mga magulang natin. Huwag mong subukang magkaroon ng kakaibang ideya tungkol sa akin. Hoy, gets. Gusto mong makapag-asawa ng mayaman. Isang broke lang akong lalaki. Alam kong hindi ako karapat-dapat sa'yo. Kaya kunin na lang natin ang kailangan nating dalawa dito. Buti naman alam mo ang ginagawa mo. Hintayin mo, aayusin ko lang ang mga gamit ko. Aalis tayo sandali, bumili muna tayo ng mga regalo. Hindi tayo pwedeng umuwing walang dala. Pupunta tayo sa kasal ng nanay ko. Secretary Lay. Maghanda ka ng regalong nagkakahalaga ng 4,140,000 dolyar, original. 30 milyon yen para sa akin. Ipadala mo sa pamilya Zen sa Madya. Gaw sa ngalan ng Damitech. Naiintindihan. Pero chairperson, hanggang kailan mo balak magkunwaring mahirap? Kapag tama na ang panahon, sasabihin ko sa lahat kung sino talaga ako. Kapag nakita mo ang nanay ko mamaya, siguraduhin sobrang magalang ka. At saka, kahit anong gawin mo, huwag mong sabihin, wala kang bahay. Sabihin mo lang na may kumpanya ang pamilya mo. Sabihin mong kumikita ka ng mga ilang daang libo kada taon. Pero ang totoo, bilyon ang kinikita ko taon-taon. Hindi ba naman sobrang pagsisinungaling? Teka, alam kong tiyak na hindi ka kumikita ng ganoong kalaking pera. Pero ito ay para lang, masaya ang nanay ko. Pagkatapos nating maloko siya, maghihiwalay din naman tayo. Ano nang masama doon? Sige na nga. CJ, magta-transfer ako ng 2,760 dolyar, original. 20,000 yen sa iyo sa Venmo, at ibibigay mo iyon sa nanay ko pagdating ng panahon. Ay wow, salamat sa inyong lahat, mga kaibigan at kapitbahay. Ngayong araw, narito kayo sa aming pangalawang kasal. Maya-maya, kumain, uminom, at magsaya kayong lahat. Huwag kayong mahiya. Ha ha ha. Tama, mga kasama, kumain, uminom at magsaya kayo. Sige, kumain na kayo, huwag tumigil ang mga tinidor. Si Mang Lee mula sa Backstreet ay nagbigay ng 69 dolyar bilang regalo sa kasal. Si Mang Wang mula sa katabing baryo ay nagbigay ng 137 dolyar bilang regalo sa kasal. Maligayang bati, maligayang bati. Kayo naman. Kasalan namin ito. Nagdala pa kayo ng regalo. Tuloy po kayo. Tuloy po kayo. Ha ha ha. Isulat mo sa ledger. Haha. Anak sa binyag ni Yushen, si Xia Sanlan, ay nagbigay ng 8,238 dolyar bilang regalo sa kasal. Aba, 8,238 dolyar. Ang galing, hindi ko inaasahan na ang pangalawang kasal ko ay magpapasaya sa akin dahil sa kabaitan ng aking asawa. Ha ha ha. Nako, aking napakabuting anak sa binyag. Pagdating mo pa lang, sapat na. Hindi mo na kailangang magdala ng regalo. Ha ha ha. Ninang, nag-ante. Ako ng 25 taon para dito. Sa wakas ikinasal ka na. Siyempre kailangan kong maghanda ng espesyal na bagay. Oh. Nasaan si Shinshin? Ma, dinala ko na ang iyong manugang. Ma, ito ang boyfriend ko, si Chen Bin. Ito ang nanay ko. Ito naman ang nobyo ng nanay ko. Ang magiging stepfather ko, si Kyu Hao. Kumusta po, tita? Kumusta po, Tio Hao? Ikinagagalak kong makilala kayo. Ito po, kaunting pasalubong lang. Ayos, ayos, ayos. Mabuti. Mapalad talaga sina Tia Yo at Tio Hao. May napulot na manugang na gwapo at presentable. Mukhang galing sa magazine. Napakaputi at maayos tingnan. Talagang lumaki sa lungsod. Siyempre, doon ipinanganak at lumaki. Ganoon ba? Ay wow. Kaya ang pamilya ng manugang, mukhang maunlad. Hindi ba? Chen Bin, ano ang trabaho ng mga magulang mo? May pabrika ang tatay ko. Ang nanay ko naman, naglalaro lang ng baraha. Namimili at ganoon lang kapag libre. Ang gaan naman ng buhay. Mahal. Mukhang, nakakuha tayo ng mabuting manugang. Talaga naman, ang anak kong babae, magaling pumili ng tao, hindi nagkakamali. Ninang, hindi ba't ipinangako mo na ako ang pakakasalan ni Zinzin? Bakit may bagong manugang? At mas gwapo pa sa akin? Hala, iba na ang panahon ngayon, ang mga kabataan.
Ang importante lang sa kanila ay ang pagkakaintindihan. Pero si Zinzin, hindi kanya gusto. Hindi mo mapipilit ang pag-ibig. Ninang, sinasabi mo ba na nagbago ang isip mo? Lahat ng regalong dinala ko sa inyo tuwing pista, walang kabuluhan lahat iyon? Ano ba ang gusto mong sabihin? Hala, sa susunod, tutulungan ka ng ninang na humanap ng mas mabuting babae sa baryo. Huwag kang magpakatigil sa iisang pagpipilian. Sige na. Hindi na. Si Shinshin lang ang gusto ko. Bata pa lang ako, gusto ko na siya. Kung hindi siya, wala akong pakakasalan. Gusto ko lang siya, wala akong pakialam. Gusto ko lang siya, wala akong pakialam. Hoy, tumayo ka ngayon. Ay, ang kulit mo, tumayo ka. Sige na, tumayo ka. Nako, kung makita ka ng mga tao, tatawanan tayo. Ninang, nangako nga ako sa'yo. Pero si Shinshin, may boyfriend na siya ngayon. Siya Sanlan, pwede ba? Tigilan mo na ang nanay ko. Palagi, sinabi ko na sa'yo dati, hindi kita gusto. Bakit hindi mo ako gusto? Hindi ba ako kasing galing niya o ano? Ang boyfriend ko, mas magaling lang siya sa'yo. Saka, taga-syudad siya. May city residence permit siya. Mayaman ang pamilya niya. Ikaw, tigilan mo na ang pagpapanggap. Baka hindi ako gwapo, pero matalas naman ang mata ko. Malinaw kung nakita kayong dalawa na nakasakay sa tricycle pauwi. Palagi sinasabi ng nanay ko, yung mga tunay na mayaman, nagmamaneho ng sariling kotse. Totoo yan. Kanina sa may pasukan ng barangay, nakita ko yung pangalawang anak na babae ng pamilyang Yu, at yung boyfriend niya, nakasakay din sila sa tricycle pauwi. Paano nangyari yun? Shinshin, tanungin kita, hindi ba't sinabi mo, yung tatay ng boyfriend mo, ay may pabrika? Ninang. Malamang niloloko ka niya. Sabi rin ng nanay ko, yung mga walang perang lalaki ngayon, palaging nagpapanggap na mayaman. Alam mo ba kung bakit? Para sa pride. Ha ha ha. Shinshin, sabihin mo sa akin ng diretso. Yung boyfriend mo, ano ba talaga ang trabaho? Ikaw. Ninang. Mahal, mas mabuting magsabi ka ng totoo sa akin. Kung talagang may pabrika, ang pamilya ng boyfriend mo, bakit wala man lang siyang sariling kotse? Bakit tricycle ang sinakyan nyo pag-uwi? Ang totoo kasi, hindi ko naman masabi, na basta na lang akong kumuha ng taong walang bahay sa kalye. Pinapanggap ko siyang boyfriend ko, at dinala ko dito, di ba? Ako. Sa totoo lang, 4 ang kotse ng pamilya ko. Kasama lang ngayon sa kasamaang palad. Lahat ay ginamit ng mga kapamilya. Kaya napilitan si Xingxin na sumakay ng tricycle pauwi. 4 ang kotse. Ng pamilya niya, ang yaman-yaman pala. Tama, ang pabrika ng pamilya ko ay gumagawa ng kotse. Tesiha ang tatak. Marahil ay narinig mo na ito, di ba? Tigilan mo nga ako. Alam mo ba kung sino ang may-ari ng Tesiha? Iyan ay tatak ng Damitech. Ano nang gagawin natin kapag lumaki ang problema nito? Ang yabang mo, Taesia. Sabi sa akin ni Mama, ang Taesia ay ang pinakamalaking tatak ng kotse sa Jiangcheng. Ito ay walang hiya. Sasabihin sa kanya ang Taesia. Talaga nga, ang Taesia ay tatak ng kotse sa ilalim ng Damitech. At ang boss ay isang alamat, isang tunay na Diyos ng kotse, isang icon sa mundo ng pananalapi. At ikaw ang nagpapanggap na Diyos ng kotse? Ay, hindi ka panipaniwala. Tita Yu, anong klaseng lalaki ang dinala ng anak mo dito? Nakakakahiya naman ito. Shenzin, sabihin mo sa akin ng totoo, ang boyfriend mo, ano ba talaga ang trabaho niya? Kung magsisinungaling ka sa akin, ngayon din, ipalalayas ko kayong dalawa. Ma, paano ako magsasabi ng kasinungalingan sa'yo? Talagang, nagsisinungaling ka, ni hindi nga siya, nagkaroon ng boyfriend dati, tapos bigla na lang, may daladalang boyfriend. Siguro, nanood lang siya ng TV, kumuha ng kung sinong lalaki, para dalhin dito, at ginawa lang yun para sa inyo. Siya Sanlan, kung patuloy kang magsasalita ng ganyan, bubunutin ko talaga yan. Hehe, may nagagalit na. Ninang, nagagalit na siya, talagang. Galit na siya, si Sia Sanlan ba? Ay tama ang hinala, si Shenzin ba, ay umarkila lang ng boyfriend para dalhin dito? Shenzin, magpakatotoo ka sa akin, umarkila ka ba talaga, nitong boyfriend na to? Siyempre, hindi naman sila magkagaya, ng isang tunay na magkasintahan. Peke yan sigurado. CJ, sabihin mo nga, paano ba dapat mag-asal ang tunay na magkasintahan? Sige, sabihin mo. Nagde-date? Dapat sila ay naghahalikan, nagkakayakapan. Ganito. Oh, sige na. Ganyan talaga ang sa TV. CJ, ito ang gusto mong makita, di ba? Bibigyan kita ng gusto mo ngayon. Ay wow, ang lalakas ng loob ng mga kabataan ngayon. Sa liwanag pa ng araw, dito mismo. May pag-uusapan pa ba? Naghahalikan na nga tayo. Paano pa tayo hindi magiging magkasintahan? Tama yan, tama yan.
Naghahalikan na nga kami. Paano naman naging peke yon? Kahit na nga kayong dalawa ay magkasintahan. Nag-tricycle lang ang dala niya pabalik, wala siyang pera. Tapos nandito pa siya, nagpapanggap na mayaman. Talaga namang walang hiya. Jensin, di ako makapaniwala na may dala ka pang isang lalaking walang-wala para lang ipamukha sa akin. Sawa na ako sa'yo. Puputulan ko na ang relasyon nating mag-ina ngayon din. Ako. Shenzin, sobra ka namang nakakainis. Sabihin mo na lang, ang boyfriend mo ba, may pera o wala? Sige na, sabihin mo na. Mga kababayan, mga kapitbahay. Tama na ang pagpapanggap ko. Oras na para ilabas ang lahat. Ako nga pala talaga si Karking ang tawag sa akin at ang founder ng Dami Technology. Ako nga talaga, yung taong tinatawag na Car God, tagapagtatag ng Damitech. Ano? Car God. Teka, Chenbin, pwedeng tumigil ka na sa pagyayabang. Car God? Pare, tricycle lang ang dala mo. Sinasabi mong car God ka, pero marunong ka ba talagang magmaneho, ha? Per, water truck ka ba o ano? Kung ano lang maisip mo, yun ang sasabihin mo, ha? Anak, Car God ang tawag mo sa sarili mo. Pero marunong ka ba talagang magmaneho, ha? Ako? Per, Chenbin, pwedeng tumigil ka na sa paggawa ng mga kwentong barbero. Bakit ka nagpapanggap na car god? Paano kung mahayag ka mamaya? Hindi ba nakakahiya lang yun? Huwag kang mag-alala. Sino bang nagpapart ng sasakyan ng ganito? Bulag siguro sila, ilipat mo na ngayon. Kaninong kotse ito? Alam nyo ba na nakaabala ito sa daan? Kung hindi ito aalisin ngayon din, huwag kang magalit kung babasagin ko ito. Hoy, huwag mong basagin. Pakiusap. Huwag mong basagin. Ngayon ay, napakahalagang araw para sa akin. Ang pagbasag ng kotse ay talagang malas. Hahanap ako, nang mag-aalis nito kaagad. Mga kapitbahay, may nakakaalam ba kung kaninong kotse ito? Pwede bang pakialisin ninyo ito? Nakaabala ito sa daan. Sa tingin ko, kay President Chen ito, yung nagbakasyon sa ating barangay. Pero si President Chen, ay umakyat sa bundok para manghuli ng mga ligaw na manok. Ano? Bilasin mo, may pupuntahan pa ako. Huwag mo akong sayangin ng oras. Kung maantala mo ako, ang masayang okasyon mo ay magiging malas. Huwag kang mag-alala. Huwag kang ma-stress. Okay, hayaan mong mag-isip ako ng paraan. Hoy, anak, hindi ba't sabi mo marunong kang magmaneho? Alisin mo ang kotse, bilisin mo. Ibig kong sabihin, marunong ako magmaneho. Pero wala ako ng susi, hindi ko mabubuksan ang kotse. Niloloko mo ba ako? Mga kasama, kumuha kayo ng pamagpok at basagin na lang natin ang kotse na ito. Huwag ninyong gawin iyan. Nako, bakit ba laging ako ang dinadapuan ng malas? Hoy, anak, tulungan mo ako. Mag-isip ka ng paraan para sa iyong ninang. Ang tatay ko ang kapitan ng barangay. Kuya, pwede bang bigyan mo kami ng konting pasensya at umikot ka na lang? Ang tatay mo ay wala sa akin, ha? Tapos magpapaikot ka pa sa akin? Walang sino man ang makakapagpabago ng isip ko ngayon. Mga kasama, basagin ninyo. Sige, tigilan. Tigil, sandali lang. Kahit walang susi ang kotse na ito, kaya ko pa ring dalawin ito. Chenbin, huwag kang magyabang. Kung wala ang susi ng kotse, hindi mo nga mabubuksan ang pinto. Paano mo igagalaw ang kotse? Hoy, sa payat mong katawan, paano mo balak igalaw ang isang kotse? Chen, huwag kang magmalaki. Marunong ka ba talagang magmaneho? Ano, hindi ka pa pala marunong magmaneho? Paano mo ngayon igagalaw ang kotse? Pare, itong lalaking ito, puro hangin lang yan. Mahilig siyang magyabang at magpakitang gilas. Kanina lang, sinabi pa niya na siya ang CEO ng Damitech. Pero sa totoo lang, nangupahan lang siya ng tricycle para iuwi ang girlfriend niya sa probinsya. Walang-wala siya. Shenzin, paalisin mo na lang. Ang sinungaling, natanggang ito, nautunan niya, ang boss natin. Kung magalit, ang boss mamaya, huwag mo kaming idamay. Oo, tama, umalis ka na lang. Layas ka na dito. Ikaw na hamak na to. Niloloko mo ba ako? Hindi ka nga marunong magmaneho. Paano mo talaga igagalaw ang kotse? Sinabi ko ba na hindi ako marunong magmaneho Hindi ba yun ang sinabi niya? at naniniwala ka sa sinasabi niya? Kung sasabihin kong ako ang tatay niya, maniniwala ka ba? Hoy, Magaling naman talaga akong magmaneho. boss, huwag kang makinig sa kanya. Siya, wala nga siyang susi ng kotse. Hindi sa kanya ang kotse na yan. Paano niya igagalaw yun? Pag-uusapan mo lang para gumalaw? Shenzin, narinig mo yan. Kailangan mong makipaghiwalay sa kanya. Paalisin mo siya. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na tumigil ka sa pagyayabang? Tingnan mo kung saan tayo napunta. Paano mo ito ayusin ngayon? Hindi ako nagyayabang. Sinabi kong kaya kong igalaw ang kotse na ito, at gagawin ko. Hindi naman sa'yo ang kotse na yan. Wala ka nga ng susi. Sige, igalaw mo. Gusto kong makita kung paano mo gagawin yan. Ang ordinaryong tao ay kailangan ng susi ng kotse para maigalaw ang isang kotse. Pero ako ay dalubhasa sa kotse.
Nakailaw. Paano nangyari yun? Paano nabuksan ang pinto? Aba, ang galing naman. Ginawa niya talaga yung stunt doon. Hindi pala siya nag-i-exaggerate. Marunong talaga siyang magmaneho. Paano nangyari yun? Bakit hindi posible? Para lang ba sa paghinga ang mga mata mo? Hindi mo ba nakita ang boyfriend ko? Magaling na magaling siyang magmaneho. Zin, totoo bang may negosyo ang pamilya ng boyfriend mo? Ang pamilya nila ay may 4 na kotse. Siguro nga, tama ka siguro. Umalis na ang kotse. Pwede na kayong umalis. Teka, kung hindi ako nagkakamali, ang ginawa mo ay stunt sa kotse, di ba? Parang ganon. Wow, stunt nga talaga yun. Sino ang mag-aakala? Dito sa maliit na bayan na ito, may tao pa lang. Napakagaling. Magmaneho. Hoy, Master, pakituro mo sa akin. Pakiusap, turuan mo ako. Ang astig talaga. Noon. sige, kasan ng biyanan ko. Ngayong araw, wala akong oras para dyan. Ito ang calling card ko. Tawagan mo ako. Sige, salamat, Master. Bilis, magpasalamat kayo sa Master ko. Mabuhay po, Master. Sige. Alis na tayo. Oo, pwede na rin tayong gumawa ng car stunt. Master, magkita na lang tayo sa susunod. Ha? Oo nga, pwede na tayong umalis. Master, aalis na kami. Tara na. Shenbin, tumigil ka dyan. Ano nang meron? Ngayon, iniisip mo pa rin ba na nagyayabang lang ako? Kung tunay kang mayaman, bakit ka pa sumakay ng tricycle para pumunta rito? Oo nga, tama siya. Marunong ka namang magmaneho. Bakit ka sumakay ng tricycle para umuwi? Tita, magiging prangka na lang ako. Hindi ko naman talaga kailangan ng mamahaling kotse para lang magpasikat. Nagpapanggap ka pa rin, ha? Naiintindihan ko na. Ninang, alam ko na kung bakit siya marunong magmaneho. Bakit naman? Dahil, siya ay talagang isang magnanakaw ng kotse. Ano? Magnanakaw ng kotse? Siya Sanlan, pwede mong sabihin ang gusto mo tungkol sa pagkain. Pero mag-ingat ka sa sasabihin mo. Ano bang dahilan para isipin mo na ang boyfriend ko ay magnanakaw ng kotse? Dahil wala siyang susi, pero nagawa pa rin niyang buksan ang kotse. Mga magnanakaw lang ang nakakaalam ng ganyang paraan. Kaya kung hindi siya magnanakaw ng kotse, ano siya? Parang may punto siya. Na, di ba? Kung hindi nagsalita si Xia Sanlan. Hindi ko maiisip yun. Nalantad na ang katotohanan. Ang boyfriend mo ay hindi isang mayamang anak o milyonaryo. Magnanakaw lang siya ng kotse. Siya Sanlan, ano ang basehan mo para sabihin carnapper ang boyfriend ko? Ano nang ebidensya mo? Wala siyang susi ng kotse, pero nabuksan pa rin niya ang pinto. Kaya kung hindi siya, carnapper, ano siya? Naiinis ka ba dahil nahuli kita? Kaya nahihiya ka na ngayon? At galit na galit? Malinaw na ikaw, ang naiinis dahil hindi mo ako makuha. Kaya binibintang mo ang boyfriend ko dahil sa selos. Ang baboy mo naman. Shin, mabuti pang sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ba talaga ang trabaho ng boyfriend mo? Ngayon, kung mapapahiya mo ako sa harap ng mga kapamilya at kaibigan na ito, sinasabi ko sa iyo ngayon, tatanggalin kita bilang anak ko. HMPH. Sinasabi ko, ang boyfriend kong si Chen Bin ay talagang hindi carnapper. Ayaw mo lang aminin na nagkamali ka. Ninang, itong carnapper na ito, unang punta pa lang dito sa bahay nyo, dumalo sa kasal nyo. Magkano ba ang dala niyang regalo? Wala siyang dala. Umuwi pa nga siya na may daladalang ilang gamit. Makinig kayong lahat. Unang punta ng bagong manugang dito, at sakto pa sa ika-50 kaarawan at kasal ng ninang ko, pero wala man lang siyang dala. Talaga bang tinatawag mo pa rin ang sarili mo na mayaman ngayon? Oo nga, ang kuripot naman. Ano nang minamadali mo? Hindi pa lang, nagkakataon na makapagbigay ng regalo. Chen Bin, bigyan mo ng sobre si mama. Ah, tita, pwedeng ilabas mo ang cellphone mo. Padalahan kita ng $2,750 bilang tanda ng aking pasasalamat. $2,750. $2,750 lang ang ibibigay mo. Hindi pa sapat yan para sa isang cake. Nagbibiro ka ba? Ano ng problema sa $2,750? Anong problema sa pagbibigay ng $2,750? Teka, bilang inaanak, nagbigay ako ng $8,250. Pero ikaw, bilang bagong manugang, $2,750 lang ang inilabas mo. Kung ako sa iyo, kukunin ko na lang ang mumurahing daladala mo at umalis ka na ngayon di. Ano naman kung nagdala ka ng 60,000? Bakit akala mo may karapatan kang magmalaki rito? Sinasabi ko sa'yo, itong 20,000 ay pampagana ko lang. Ang totoong regalo ko, 10 milyon ang halaga, ay paparating na. Ano? 10 milyon. Ikaw talaga ay isang maruming hito lang, tumatalon sa dagat, nagpapanggap na isa kang seafood. 10 milyon. Nakita mo na ba talaga ang 10 milyon? Oo.
Bakit napunta si Shenzin sa piyasong ito? Ang laging sinasabi ay 10 milyon. Sa totoo lang, kahit sasakyan ay hindi niya kayang bilhin. Wala talaga siyang pera. Eksakto. Sin, dapat sabihin mo sa kanya na umalis na lang siya rito. Tigilan na ang pagpapahiya sa atin. Tigilan na ang pagpapahiya sa atin. Chenbin, tama na yan. Isa ka lang namang pulubi. Nakinuha ko sa kalsada para umuwi at makilala ang mga magulang ko. Hindi kita sinabihan na magpanggap na mayaman. Sin, kahit anong mangyari, hindi kita papayagang magtiis ng kahihiyan mula sa mga kamag-anak mong ito. Naghanda talaga ako ng $4,100,140,000 bilang bigay kaya. 4 na milyong dolyar? Ipakita mo nga sa amin, ang Reg Along 4 na milyong dolyar, para makita ng lahat, puro ka na lang pagmamayabang. Kaka-message lang sa akin ng assistant ko, nasa bayan na ang $10 milyong na regalo. Malapit na itong dumating. Isang lalaking, tricycle ang sinasakyan pa uwi. Ang sabi pa, ay may assistant siya, mukhang mas makapal pa ang mukha mo, kaysa sa pader ng lungsod. Hintayin ko kung hanggang kailan, magagawa mong magpanggap. Sino ang may lakas ng loob na hamakin kami? Ginoong Tagapangulo, na-i-deliver na po ang wedding gift na inihanda ninyo para sa biyenan ninyo. Ano, Ginoong Tagapangulo, sinasabi niyo po ba na ang boyfriend ni Genshin ay mayaman pala talaga? Mayaman? Sino bang mayayaman ang uuwi na naka-tricycle kung totoong mayaman? Sa totoo lang, sa tingin ko, mga bayad na artista lang itong mga taong tinanggap niya para magpanggap. Paano kung ang kahon na iyan ay punong-puno lang ng kamote? Ang kahon na ito ay naglalaman ng wedding gift na nagkakahalaga ng $4.145 milyon, original, 30 milyon yenri. Hahaha. Hala, $4.145 milyon? Akala mo ba sa aming lugar ay hindi nakakita ng totoong buhay? Kung itatambak mo ang $4.145 milyon sa pera, maaari kang gumawa ng bundok mula dito. Ang kahon na yan ay hindi maaaring magkasya ng ganoong car aming pera. Seryoso. Buksan mo na lang at tingnan mo mismo. Yu Shen. Sige, buksan mo na. Tingnan natin ang Reg Along dinala para sa'yo ng iyong kahangahangang manugang. Chenbin, anong klaseng laro ang nilalaro mo ngayon? Isa ka lang na pulubing kinuha ko. Sa tabi ng kalsada, binayaran kita para magpanggap na boyfriend ko. At umuwi para linlangin ang mga magulang ko. Huwag mo na ako, ipahiya pa ng iba pang kalokohan. Sin, nagsinungaling ako sa'yo. Sa totoo lang, hindi ako pulubi. Ang totoo kong pagkatao ay ang tagapagtatag ng Damitech. Ano? Anong pinag-uusapan ninyong dalawa? Doon, sinasabuatan ba ninyo kaming lokohin? Ayaw mo talagang aminin hanggat hindi nakikita ang ebidensya, ha? Kung manluloko ka, malalaman natin kapag binuksan ang kahon. Buksan mo. Ninang, bilisan mo, buksan mo, para makita ng lahat kung paano tayo niloloko ng pulubing ito. Sige, bubuksan ko na. Kung wala sa kahon na ito ang $4.145 milyon, tingnan natin kung paano mo ito ipapaliwanag. Paano nangyari yon? Ano ito? Tita, ito ay espesyal na inihanda para sa pagdiriwang ng kasal nyo. Isang munting alaala lamang ito. Pakitanggap na lang ng may ngiti. Siya ba ang boyfriend ni Genshin? Totoo bang mayaman siya? Bigla na lang, 38 milyon ang ibinabagsak niyang dolyar. May kasama pang titulo ng bahay at susi ng kotse. Paano ko naman matatanggap yun? Ay naku, ang galing-galing ng manugang ko. Talagang hindi ko inaasahan na mangyayari ito. 50 na ako, pangalawang kasal na ito. Pero, nakakuha pa ako ng bahay at kotse. Ninang, huwag ninyong hayaan, nalokohin kayo nila. Ano naman ngayon? Tingnan mo. Ang ginto. Ang titulo. Ang kotse. Nandito lahat. Paano ako na-scam ulit? Pwedeng peke ang lahat ng ito. Kahit mga ID ngayon, ay napapalsipi ka. Parang, may posibilidad na peke ang lahat. Hindi makapaniwalang. Pinag-aalinlanganan ninyo ang regalo ng chairman para sa kasal bilang peke, mga manloloko kayo. Akala ninyo madaling mauto ang aking mga ninong at ninang, kaya pumasok kayo rito na nagpapanggap. Ikaw. Gusto ko talagang makita kung sino ang may lakas ng loob na manggulo sa mahal kong biyenan. Ay wow, hindi ba ito ang panganay kong anak na babae, yung nagtatrabaho sa konstruksyon, at ang manugang ko? Halika, bilisin mo, pasok na, ha. Mapalad talaga si Tia Yu. Ang manugang mo ay talagang gwapo. Talaga nga, narinig ko na sa pagtatrabaho sa konstruksyon ay malaki ang kinikita sa isang taon. Oo nga. Tara na, tignan din natin. Halika, tara na. Chenbin, bakit ka nandito? Inay, ito ay maliit na regalo lang mula sa amin ni Yansya, pagbati sa iyong masayang kasal. Kayong dalawa, ang pag-uwi ninyo ay sapat na para ikagalak ko. Bakit pa kayo nagdala ng regalo? Mahal, ang manugang natin ay alam na alam ang pagpapakitang gilas. Hindi lang yan. Naghanda rin kami ng dagdag na bagay para sa iyo. Mayroon pa. Ay nako, ano yon? Bilisan mo at ipakita sa lahat.
Halos 1,200,000 piso ang laman ng card na ito. Regalo ko sa kasal ng biyanan ko. Konting pasalubong para sa kanya para sa kasal. 1,250,000? Hindi ko kayang kumita ng ganoong kalaki sa buong buhay ko. Haha, hindi ko talaga inaasahan ito. Ako, si Lauhaw, halos 50 anyos na, nakakaranas pa rin ng ginhawa. 1,200,000 piso ito. Yan siya. Nakahanap ka talaga ng napakagandang lalaki. Manugang kong mahal, sobra-sobra talaga ang ginawa mo para sa amin. Ay wow. Shenbin, nakikita mo ba ito? Kuya ko yan. Basta-basta naglabas ng 1,250,000, diretsong deposit sa bangko. Chenbin, kausap kita. Ano nang ginagawa mo rito? At, sinong nagsabi sa'yo na pumunta ka sa bahay namin? Siya ba? Boyfriend yan ng bunso mong kapatid. Sumama siya ngayon para magdiwang sa kasal ni Mama. Ano? Boyfriend ni Xinxin siya. Naku, bunso, sa lahat ng tao, bakit siya pa ang pinili mo? Hindi mo ba alam? Siya, yung iniwan ko dati, na eksaktong walang kwentang ex-boyfriend. Ano? Ikaw, ex-boyfriend ka ng kapatid ko. Kailan pa iyon nangyari? Bakit hindi ko alam? Hindi ko rin alam. So ikaw pala ang bunso ni Zenyansya. Noong bagong graduate lang ako sa college. Noong mga panahong yon, akala ko siya'y isang hampas lupang galing probinsya. Kaya iniwan ko siya. Sino ba ang mag-aakala? Yung basurang yon na iniwan ko. Ikaw ang kumuha. Anong sinabi mo? Sabi mo siya raw ay isang hampas lupang probinsyano lang. Pero sabi ng kapatid mo siya raw ay mayaman, di ba? Anong mayaman? Wala nga siyang trabaho eh. Noong mga nakaraang araw lang, nakita namin siya sa lungsod, namamalimos sa tabi ng daan. Seryoso. Yank siya. Yan siya. Di ka nagbibiro, di ba? Pulubi pala siya. So siya pala ay isang taong walang tirahan na namamaalamos sa kalye? Hindi naman siya mukhang pulubi. Kung ayaw niyo maniwala, tanungin niyo si Diane Feng. Malapit naman dati si Diane Feng sa kanya. Hoy, ayoko nga sanang pag-usapan to eh. Magkaklase kami noon ng high school. Sobrang hirap ng pamilya nila noon ng bata pa kami. Halos walang makain. Hindi ko inakalang mauwi siya sa pagiging pulubi pagkatapos niyang lumaki. Chenbin, seryoso, kung gusto mong maging pulubi, bahala ka. Pero bakit mo kailangang takasan? Ang hipag ko, yang Diane Feng. Saan ka humugot ng kapal ng mukha? Para tumayo dito at utusan ako, mukhang hindi mo talaga alam kung gaano kalakas ang puwersa ko ngayon. Kung sasabihin ko, baka ikamatay mo sa takot. Sige na, sabihin mo, ikwento mo, pakinggan natin. Tignan natin kung matatakot na ako. Wag na, yung bayaw ko dyan. Medyo may pera siya. Wag na nating seryosohin ito. Kumain na lang tayo. Elenan. Teka. Kung gusto mong mapahiya, gagawin ko yan para sa'yo. Makinig ka, may negosyo na akong konstruksyon sa lungsod ngayon. Ang net worth ko, aba, hindi bababasa, mga ilang milyong dolyar. Ikaw naman, aking dating kaklase. Paano ka napunta sa pagiging pulubi? Sa totoo lang, nakakahiya para sa'yo. Na makita kang ganyan. Bayaw. Hindi naman nagnakaw o ng hold up si Chenbin. Ano nang ikakahiya doon? Sobra ka na talaga. Shin. Tingnan mo ang oras, at ipinagtatanggol mo pa rin ang pulubing ito. Ano, natatakot ka na ba ngayon? Kung luluhod ka ngayon, iukod mo ang ulo at humingi ng tawad. At aminin, na nilinlang mo si Xingxin na sumama sa'yo. Baka pag-isipan kong, patawarin ka. At isasama ka pa sa hapunan. Hahaha, ang kapangyarihan ng asawa mo ay wala kong para sa akin. Dahil lahat ng meron siya ay galing sa kabutihan ng loob ko. Kung wala ako, hindi siya makakarating sa kung nasaan siya ngayon. Isa ka lang maruming pulubi. Wow, wala ka talagang hiya, no? Talaga bang sinasabi mo sa akin na ang net worth ko ngayon, mahigit as dollars 1,400,000 ay lahat galing sa'yo? Talagang walang hiya. Shin, ito ba yung lalaking pinili mo kaysa sa akin? Bagong boyfriend mo, lagi mong sinasabing mayaman. Pulubi lang pala. Chenbin, wala ka talagang hiya. Paano ako nabulag na nakipag-date pa sa'yo? 8. Sabihin mo sa amin, anong ginawa niya para malinlang ka na makipag-date sa kanya? Manugang, sige, sabihin mo, huwag kang mahiya. Nandito kaming lahat, at kami ang bahala sa'yo. Oo, Shin. Bilisan mo at sabihin, yang maruming pulubing yun. Ano ang ginawa niya para maloko ka? Sige na, Xingxin, pakinggan natin. Tutulungan ka naming ayusin siya. Ma, 8. Hindi ako niloko ni Chenbin. Ako ang gusto makasama siya. Matigas ang ulo mo. Gusto mo bang magalit ako? Sabihin mo na ang totoo. Ano ba talaga ang ginawa ng maruming pulubing yun para ma-brainwash ka? Shin. Kumpirmado na ng ate at kuya mo, pulubi talaga. Siya, pulubi lang talaga. Hindi ako makapaniwala na gusto mo pang ipagtanggol siya. Paano nyo nasabing pulubi ang aming chairman? Mukhang gusto nyo ng gulo. Sino ka ba? Usapang pamilya ito. Wala kang pakialam at para malaman mo, nagpapatupad kami ng hustisya dito. Ako ang secretary ng chairman ng Dami Technologies. At itong ginoong ito, ang chairman ng Dami Technologies.
Baliw ka ba? Ikaw ang magsabi. Ang dumi-dumi nitong pulubi. Siya raw ang chairman ng Damaytech. Dapat tingnan niya ang sarili niya sa salamin. Wala namang nakikita sa kanya na mukhang i-chairman ang Damaytech, ang pinakamalaking player sa auto industry ng Jiangcheng. Literal na siya ang pinakamayaman sa buong negosyo ng kotse dito. Yung chairman na yon, tinatawag siya ng lahat na Diyos ng kotse. Isa rin siyang alamat sa aming finance circle. Hindi lang siya mayaman, kundi sobrang misteryoso. Isang tulad mo ang gustong maging chairman. Kung malaman ng mga tao sa Damaytech, malalaman nila, lalamunin ka nila ng buhay. Ang mapunit-punit ay maliit na problema lang. Kung madamay kami sa gulo, huwag mo kaming sisihin kapag nadamay mo ang lahat. Maniwala kayo o hindi. Pero, binabalaan ko kayo. Kung inis ninyo, ang aming chairman, kayo ang bahala sa mga kahihinatnan. HMP. Wow, natatakot na ako. Kaya ngayong hindi na kayo makakapangloko sa amin. Nagbabanta na kayo? Seryoso, wala kayong hiya. At ayaw pang aminin na kayo ang mali. CJ, ipapakita ko sa lahat kung sino talaga kayo. Mahal, hindi ba't nakasalubong natin siya noong isang araw at kumuha ng litrato? Kunin natin yung litrato at ibunyag siya ngayon din. Chenbin, nagkunwari ka lang na, boyfriend ko, at umuwi dito para lokohin ang mga magulang ko dahil gusto mo akong tulungan. Kaya wala itong kinalaman sa iyo. Umalis ka na, ako na ang bahala sa kanila. Ayos lang. Huwag kang mag-alala. Tara, halika kayo at tingnan ninyo. Itong lalaking ito ay isang maruming pulubi lang. Si Chenbin na ito ay tunay na pulubi. Hoy, ikaw, maruming pulubi. Naglakas loob ka pang magsinungaling sa amin. Nagpapanggap na mayaman. Hindi ka panipaniwala. Ngayon, ang pangarap kong maging binubuhay na lalaki ay tuluyang nawasak. Ninang. Matagal ko nang sinabi sa inyo, isa siyang tunay na manloloko, pero wala sa inyo ang nakinig. Talagang naniniwala kayong may pera siya sa bahay. Sabi niya bibigyan tayo ng $413,000 dolyar. Lahat iyon ay gawa-gawang katarantaduhan lang. So ang sinasabi mo, kahit ang mga regalo mula sa pulubing iyon, ay peke rin? Hala, ang pamilya Shen ay talagang napahiya ngayon. Nakakahiya talaga. Sobrang nakakahiya. Hindi ko kayo matitigan. Ikaw, walang kwentang manloloko. Kunin mo ang mga pekeng basura mo, at umalis ka sa harap ko ngayon din. Ma, pakiusap, kumalma ka. Naniniwala ako kay Chenbin, hindi possible na magsisinungaling siya ng ganoon. Siguro ay mayroong pagkakamali lang dito. Tita, pakiusap, kailangan mong maniwala sa akin. Kung talagang ayaw mo ito ngayon, magsisisi ka sa huli. Ikaw, maruming pulubi, binigyan mo ako ng peking gamit, at nang ahas ka pang manakat sa akin. Shin, totoo ba ito? Niloko ka ba niya para makasama siya? Ngayon, kailangan kong ayusin ito sa kanya. Ate, sige lang, sabihin mo, kung nangahas ang lalaking ito, naguluhin ka, hindi siya makakalabas ng pintong iyan ngayong araw. Tama, nandito kami para sa'yo. Hindi. Hindi ako niloko ni Chenbin. Sarili kong desisyon iyon. Hayaan mong sabihin ko sa inyo ang totoo. Hindi niya talaga ako boyfriend. Nagbayad ako para upahan siya. Maging totoo na ako sa inyong lahat. Hindi talaga siya boyfriend ko. Inarkila ko lang siya. Pero idea ko iyon. Ako ang nagpapatulong sa kanya. Wala siyang kinalaman. Sa lahat ng ito, tigilan niyo ang pagtatanong sa kanya. Inarkila mo siya. Ano nang sinabi mo? Sinabi mong gumastos ka para upahan tong lalaking walang bahay. Bilang boyfriend mo. At dinala mo pa dito para lokohin kami? Hindi yon panloloko. Kasi sobrang pinipilit ako ni mama na magpakasal. Grebe, wala na akong ibang maisip na paraan. Ewan, pero hindi kasalanan to niya. Ayan. Sabi sa inyo nagpapanggap lang sila. Ayaw nyo maniwala. Anak ka, nawawala ba sa sarili mo? Ba't mo pa inarkila ang isang lalaki? At dinala mo pa dito? Kasi naman, sobrang pinipilit mo ako. Tungkol sa pag-aasawa, wala na akong magawa, kaya nagpaarkila na lang ako. Nakakagalit ka talaga. Napahiya na ang reputasyon ko dahil sa'yo. Shenzin. Ngayon siguradong hindi ka na makakapag-asawa, di ba? Nagpaarkila ka pa ng lalaki at dinala mo dito. Nagpakamalandi ka pa. Tama. Ang ganda-ganda mo, tas isang lalaking walang bahay ang nahanap mong boyfriend. Nakakahiyayan kung kumalat ang balita. Hoy, ano nang sinasabi mo? Talagang itong tambay na to, ang nanloko sa kapatid natin, gamit ang matamis na salita. Chenbin, maging totoo ka. Paano mo, naloko ang hipag ko? Tama na, tigilan niyo na, naipaliwanag ko na, hindi niya ako niloko. Ako ang umarkila, sa kanya. Chenbin, pasensya na talaga. Gusto sana naming dalhin ka dito, para sa masarap na pagkain. Pero imbes na yon, dinaanan mo pa ang ganitong gulo. Heto ang 3,450 pesos. Kunin mo, umaalis ka na. Salamat sa lahat ngayong araw. Sa totoo lang, ginusto ko rin naman yon. Pwede kitang upahan ng libre habang buhay. Salamat. Nang lahat ay nagdududa sa akin. Ikaw lang ang nanatili sa tabi ko, ipinagtanggol ako, at nanalig sa akin, sa tingin ko. Baka talagang nahuhulog na ang loob ko sa'yo. Magiging girlfriend mo ba ako? Hayaan mong protektahan kita habang buhay. Bitawan mo ako. Chenbin.
Isa ka lang maruming pulubi. Ano bang akala mo karapat-dapat kang pakasalan? Ang kapatid namin, ang napakagandang babaeng ito. Tama, hindi ka karapat-dapat hawakan ang daliri ng hipag ko. Umalis ka na lang dyan. Tumahimik ka kung hahamakin mo ulit ang aming CEO. Kakasuhan namin kayo. Siya, isang siye. Anong klaseng siye ang lumalabas para mamalimos? Dahil napakaraming pera ko, napakarami. Imposibleng magastos lahat. Kaya nga ako, nagpapanggap na pulubi para lang makita kung may tutulong sa akin. At pagkatapos, tinutulungan ko sila. Baguhin ang kanilang kapalaran. Ganun pala. Ganun tayo nagkakilala. Eksakto, nakilala kita. At pagkatapos noon, ganap akong nahumaling sa iyong kabaitan. Sa tagal kong nabuhay, at sa totoo lang, ito ang unang beses na narinig kong magmayabang ang isang tao na masyado silang yaman para magastos lahat. Kaya nagpapanggap silang pulubi. Bakit hindi ka nalang pumunta sa buwan? Ha ha ha. Pinatawa mo talaga ako. Sa buong taon, isang pulubing nahuli sa akto. Pinagpipilitan pa rin. Panggagaya lang lahat ito. Wala kang kahihiyan, hindi ka welcome sa kasal ko. Tama, tigilan mo na ang pagpapahiya sa sarili mo dito. Huwag mong sirain ang aming mood. Umalis ka na. Alis. Paano ninyo nagawa ang lahat ng ito? Kasalanan mo ito lahat. Ipalabas mo siya ngayon. Chen Bin, pasensya na. Ang nanay ko at ang iba pa. Sobra na talaga ang ginawa nila. Tara na. Sino yun? Yung tanggang hindi marunong tumingin sa dinadaanan. Sino ang naglakas loob maggalaw ng kotse ko habang nasa bundok ako naghahanap ng manok? Sino yun? Gusto bang mamatay o ano? Nakikialam sa kotse ko? Kung masira mo yan, kaya mo bang bayaran? Boss Chen, ito yung loser. Siya ang gumalaw ng kotse mo. Magnanakaw ng kotse, sinusubukan niyang nakawin ng kotse mo. At iyon ay kanyang dadalhin. Ano, magnanakaw ng kotse? Sa harap-harapan ko, isang magnanakaw ang nangahas manggulo. Sa sasakyan ko, oo. At binuksan lang niya ang pinto ng kotse, gamit ang kanyang mga kamay. Kung hindi siya magnanakaw ng kotse, ano pa siya? Mas mabuti pang, magpaliwanag ka ngayon. Kung hindi, baka balihin ko ang mga binti mo. Kasi nakaharang ang kotse mo sa daan, hindi makadaan ang ibang mga sasakyan. Kaya ako ay tumutulong lang na igalaw ito. Ang daming tao sa paligid. Lahat nakakita. Sino ang nakakita? Ikaw, nakakita ka? O ikaw, nakakita ka? Boss Chen, nakita mo ba? Gawa-gawa lang niya yan. Wala namang gustong sumaksi para sa kanya. Wala sa amin. Ang nakakita ng kahit ano. Sino ang nagsasabing walang nakakita? Shin. Talaga bang gusto mo? Ang tambay na ito, ngayon, ipinagtatanggol mo pa siya. Pakialam mo yan. Malinaw naman, nakaharang ang kotse. Tinutulungan lang ni Chen Bin na itabi ito. Hindi lang kayo tumulong sa kanya. O ipinagtanggol man lang siya. Siniraan pa ninyo siya ng todo. Ang kotse ko ay nagkakahalaga ng $138,000. May back S ito, $138,000. Naiintindihan mo ba ang ibig sabihin noon? Ang mga katulad mo ay walang karapatang hawakan ito. Huwag mong sabihin na itinabi ko lang ito dahil nakaharang ito sa daanan ng iba. Kahit na hinawakan ko nga ang kotse mo, akala mo ba na ako, ang CEO ng Damitech Group ay hindi kayang magbayad ng $138,000? Kawawa naman, talagang wala ka sa liga. Manager Tian, magkakilala kami mula pa noong bata. Magkaklase pa kami nung high school. Alam ko ang lahat tungkol sa pamilya niya. Mahirap na siya mula pagkabata. Talagang hindi siya. CEO. Hintayin nyo lang. Tama, magkasama tayong lumaki. Kaya naalala ko ang pagkakaibigan natin. Lihim akong tumulong sa'yo, yumaman ka sa mga kontrata, pero hindi ko inasahan na, pagkatapos mong yumaman, nakalimutan mo kung saan ka nanggaling. Ano ang sinabi mo? Sinasabi mo bang, iyong mabahong pulubi ang tumulong sakin, para yumaman at magtagumpay? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Wala ka talagang hiya. Gawa-gawa ka lang ng kwento, di ba? Akala mo, napakagaling mo. Sa rurok ng tagumpay nila, mag-isa silang nagtagumpay, yumaman ng walang kinalaman sa'yo. Ang lahat ng iyon. Chen Bin, binibigyan kita ng huling pagkakataon. Aminin mong, ikaw ay isang magnanakaw ng kotse. Kung hindi, huwag kang magsisisi sa mangyayari. Yamang pinili mong maging walang puso. Huwag kang magalit kung gagawin ko rin. At ngayon, pinagbantaan mo ako. Sunyali. Ako yan, inuutusan kita 5 minuto. Pumunta ka agad sa Majadich. At ikansela mo ang lahat ng pakikipagnegosyo mo kay Yang Dianfeng. Chen Bin, umalis ka muna. Kapag nagalit sila, hindi kita mapoprotektahan. Zhen Xin. Salamat. Kahit na lahat dito ay nagpabigo sa akin. Ang makilala ka ay nagpapasaya talaga sa akin. Teka, ang CEO ng Damitech ay isang malaking tao. Bakit naman pupunta ang ganoong tao sa ganitong sira-sirang lugar? Eksakto. Dami, Tech na siye, ay laging napapaligiran ng magagandang babae. Maaari siyang magkaroon ng kahit anong tipo ng babae na gusto niya. Bakit siya magkakagusto sa kapatid ko? Hangin lang yan. Isang hamak na pulubi. Walang hiya. Hindi ba't nagyabang lang siya tungkol sa pagpapasara sa proyekto ko?
Ginawa ba niya talaga? Nakakahiya naman. Kung lumuhod ka at humingi ng tawad. Ngayon din, baka isipin kong, patawarin ang katangahan mo. Ha ha ha. 3, 2, 1. May mga taong ayaw tumigil hanggang sa sila'y lubusang bumagsak. Lene, narating na sila. Gusto ko talagang makita kung sino ang maglalakas loob manggulo sa. Ginoong Son, nandito ka na. Siya yon, Ginoong Son, siya nga. Hindi lang niya iginagalang, pinagsismisan pa niya ang chairman. Yang Dianfeng, anong ginagawa mo rito? Gusto kong makita kung sino ang may kapal ng mukha na insultuhin ang chairman. Gusto mo bang mamatay? Hoy, pulubi manloloko, nakita mo ba yon? Ang Yali Group ay nasa likod ko. Kumpara sa akin, hindi ka man lang isang kulisap. Sabi pa niya, napapahintuin ng Yali Group ang aming kabuhayan. Nahihiya ka na ba? Parang sinampal ka ba? Chairman. Pareho kayo tumahimik. Anong problema, Ginoong Son? Bakit mo ako sinuntok? Chairman, hindi ko alam na darating ka. Taos puso akong humihingi ng paumanhin sa nauna kong pagkakamali. Ginoong Son, sino ba talaga itong lalaking ito? Sino siya? Siya ay isang henyo sa pandaigdigang pananalapi. Ang tagapagtatag ng Damitech. Ang car god na si Chen Bin. Ano? Siya nga talaga, ang chairman ng Damitech. Ano? Si Chen Bin ang car god. Ikaw ba talaga ang maalamat na driver na si Chen Bin? Ikaw ang nanguna sa Daxa Motors para pumunta sa internasyonal nang ibabaw sa global na merkado. Tumawid sa Sahara, disyerto ng mag-isa, at naging alamat sa mundo ng karera, si Chen Bin, ang Diyos ng kotse. Ikaw ba talaga ang ng Damitech? Sinabi ko naman sa inyo ang buong katotohanan mula pa sa simula. Pero maliban kay Zenzin, parang wala sa inyo ang gustong maniwala sa akin. Ang yayabang ninyo, akala ninyo wala akong kwenta, kundi isang pulubi. Lahat kayo nabubuhay sa karangyaan. Sobrang yaman pero walang puso. Ito ang tunay ninyong pagkatao. So, sinasabi mo, ikaw talaga ang nagbigay sa akin ng proyektong iyon noon? Ikaw ang tumulong para yumaman ako ng isang gabi. Sinabi na ni Sonyali sa iyo ang lahat. Kung hindi dahil sa akin. Sa tingin mo ba talaga, karapat-dapat ka sa anumang tulong mula sa Yali Group? Well, simula ngayon, sisiguraduhin kong bawiin ng Yali Group lahat ng nakuha mo mula sa kanila. Mas mabuti pang bumalik ka sa pagtatrabaho sa konstruksyon. Chen Bin, hindi Chairman Chen, magkaibigan na tayo mula pagkabata. Pakiusap, patawarin mo ako. Bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon. Pakiusap, lumabas ka. Chairman Chen, hindi. Ex-boyfriend. Balikan na lang natin, okay? Lumabas ka rin. Yan siya. Noon mo pa hinamak, si Chen, pinagpalit mo pa siya. At ngayon gusto mo siyang makuha ulit. Pero si Chen, gusto niya, ang ating Zin. Ngayon, hindi mo, mapipilit ang pag-ibig. Kaya tumigil ka na sa pangarap. Okay, Sin, salamat sa pagiging mabait mo, sa pagpapakilala mo sa akin. Nang lahat sila, ay hinamak ako. Ikaw lang ang tumayo para sa akin. Pakakasalan mo ba? Ako, bibigyan kita ng kahanga-hangang kasal sa buong mundo.